Hello, Virgo Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. This is your weekly reading para po sa rest of your March 2026. So ano po naghihintay sa inyo sa huling linggo ng Marso. So simulan natin, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin sa mga kapwa ko Virgo ang mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. But first, thank you muna ha sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like, comment, and talaga namang araw-araw pong sumusuporta sa bawat readings natin. Ako, napakalaking tulong po niyan para sa akin. So thank you po for your like, for your support. So continue liking, continue commenting, and thank you po ha sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Okay? So, napakaganda ng reading mo for this week sa huling linggo. But first, ano muna ang nasa background energy mo? Wow, Nine of Pentacles. Alam mo, sabi dito ng iyong spirit guides Virgo, ngayong huling linggo ng Marso, enjoy what you have. Enjoy your money, enjoy your house, kung ano man yung mga pinupundar mo, pinagkatrabahuhan mo, dapat daw nire-reward mo ang sarili mo this week for all of your hard work and for all of your sacrifices. Naramdaman ng iyong spirit guides na you're given your all. Binigay mo ang lahat, binigay mo yung mga pagkakataon or chances na sabi mo, kailangan ko tong ilaan. Effort, time, money, affection, love. Pero itong huling linggo, pinapayuhan ka na, sarili naman. Go out, party, or bumili ka ng damit mo, bumili ka ng bagong pagkain, bagong sapatos, yung kine-crave mo na chocolate, bilin mo, no? Whatever makes you happy and enjoy your life, gawin mo daw yan this week. Okay? Sarili naman ang pagtuunan ng pansin. Para sa iyo yan. Deserve mo yan. Okay? So, in your core energy, meron kang the Justice card. Si Justice, sinasabi dito, panahon na para ibigay sa sarili yung nararapat. Okay? Maraming pagkakataon sa buhay mo na parang hindi fair, parang feeling mo binigay mo lahat pero hindi sa'yo napunta, parang noon para sa iba, pero ngayon sinasabihan ka to magtira for yourself. Give yourself the justice na kinakailangan mong ibigay sa iyong sarili. Okay? Partneran natin to ng clarification cards. The Nine of Wands. Yes, you have 9-9 here. Pinapayuhan ka, 9-9 and 9, talaga namang mag-release. Pakawalan daw lahat ng mga bagay na negative, lahat ng mga bagay na hindi para sa'yo, lahat ng mga bagay na humaharang sa happiness mo, para yung mga pagod hindi mo maramdaman. No? Especially halimbawa meron kang tinatrabaho, meron kang kinukuha, meron kang binibili or pinagtsatsagaan, para hindi mo maramdaman yung negatibong effect sa sarili mo niyan. Learn to reward yourself. Learn to enjoy kung ano man yung maliit or malaking magandang bunga na ginagawa mo. Example, meron kang nilalakad na papeles, pabalik-balik ka na, pero sa pagtagal, nagiging close mo na yung parang personal doon or yung empleyado doon na pabalik-balik ka na, may rapport na kayo. So kumbaga parang namnamin mo yung magagandang bagay sa kabila ng pagkapagod because justice is coming. Darating po ang hustisya sa lahat ng pagod mo at iririp mo na ngayon yung reward sa lahat ng ginagawa mo na yan. So ang sakripisyo may pinatunguhan. Ang pagtyaga merong magandang bunga at yung hindi mo pagbitaw ay magkakaroon ng divine justice for you. Kumbaga, makukuha mo na yung sagot, pabor sa'yo yung outcome, o di kaya ibibigay na sa'yo agad-agad kasi may nakapansin ng mga pagod mo. Parang ganon. Okay? So, mga mahal kong Virgo, ano ba tong mga pilit mong tsinatsaga? Ano ba tong mga pilit mong mga bagay na hindi mo sinusukuan? I-comment mo yan, i-wish mo na yan sa ating comment section. I-manifest mo, it will come to you. Para dumating na at the end of the month or starting next month. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Queen of Swords. Alam mo, sinasabi dito, panahon na for you to have a clear vision sa gagawin mo.
Kaya ka nahihirapang mag-enjoy, kaya ka nahihirapang namnamin yung ganda ng meron ka ngayon, ay dahil daw medyo confused ka pa sa pupuntahan, sa gagawin, sa patutunguhan. Kaya importante ngayon, Virgo, to really make sure na malinaw sa'yo yung dahilan kung bakit mo to ginagawa. And naramdaman ko na you need to make a choice. Bibitawan ba o hindi? Nakita ko dito, hindi mo bibitawan. Itutuloy mo talaga namang kakapitan mo, no? At kung malinaw sa'yo yon, lahat ng gagawin mo, kayang-kaya mong sunggaban, kayang-kaya mong harapin. Kasi malinaw kung para saan. Malinaw kung para kanino, malinaw kung ano patutunguhan. Importante yon. Okay? So, Queen of Swords, the Queen of Wands. Queens are all about nurturers, no? Talaga namang nino-nurture mo yung isang bagay na alam mong maganda ang hatid. So, anong tinatawag sa'yo dito? Kapitan mo ang galing mo. Kapitan mo yung skills mo na ano man ang mangyari, aabutin ko yon, kukunin ko yon, walang makapigil sa akin. Okay? You need to believe in yourself. Believe in your talent. Pag wala kang tiwala sa talent mo, sa skills mo, paano mo to maaabot? Queen of Swords is all about you having decisive na action na parang okay, ito ang kukunin ko, malinaw na, lalarga ako. Pero kailangan mo daw yung kapitan at samahan ng tiwala sa sarili. Confidence. Kasi kahit malinaw sa'yo to, kung wala kang confidence, makamasayang, di ba? So you really need to tell yourself na aabutin ko siya, ano man ang mangyari, nakapag-decide na ako. Kasi ngayon kitang-kita ko dito na gusto mo na maging independent, gusto mo nang magkaroon ng sariling pera, gusto mo nang makaipon, gusto mo nang makapagpundar ng sariling bahay, na hindi ka na dumidepende pa sa ibang tao. So para mangyari yon, you need to believe in yourself na makakaya mo yung challenges na kaakibat ng yung desisyon moving forward. Okay? Very important yan. So, Virgo, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Sa po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo, nanonood na ating special end of the month reading para sa iyo. I'm happy to read po your comments. In the area of what you need, this time, the Hierophant. Alam mo, kailangan mo ngayon mentor. Yung parang gabay, isang tao na tutulong sa'yo para asikasuhin yung mga bagay na ito. Itong taong ito ang magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon sa kung paano mo aanihin yung isang bagay. Example, meron kang balak itayo ngayon na negosyo, halimbawa bigasan, no? Sabi mo, pag ito natayo ko, may pera na ako, makakaipon na ako, kayang-kaya ko itong hawakan. Pero syempre, yung industry of rice selling ay meron niyang kaakibat na expertise, ika nga. So, para totally maintindihan mo kung paano tumakbo ang isang bigasan, maghanap ka ng taong matatanungan mo para bigyan ka ng kalinawan sa kung paano yan hawakan. Parang ganyan. O kaya meron kang ngayong project na ayaw mong sukuan, sabi mo, please God, ibigay mo sa akin. Meron akong right way or right strategy na magagawa ko para makuha ko ito. Kailangan mo dito ng commitment. Kailangan mo dito ng pananalig at saka kakapitan mo. No? Find someone talagang tutulong sa iyo na maalam diyan sa ginagawa mo para hindi ka mahirapan. Okay? Clarify natin. The Page of Pentacles. Sabi dito, yes, i-prioritize mo daw ito. Your commitment now is being tested. Hanggang saan ang kaya ni Virgo para panindigan, kapitan, asikasuhin itong bagay na ito. Example, meron ko ngayong bagong sideline na online shop. Pero binibisita mo lang tuwing weekend. Naku, baka makaligtaan mo yung mga umu-order, malagpasan mo, hindi mo makita na kailangan na pala nila at ang tagal ng delivery. So, kung meron ka ngayong pinaprioritize na bagay, kailangan talaga committed ka dyan, hands-on ka. Ibibigay mo lahat ng effort mo. Okay? Importante yan for you. In the area of affecting your current energy, meron kang the Ace of Swords. Sabi dito, nakita ko na makakahanap ka talaga ng isang pinakamabisang paraan para maipanalo itong bagay na ito. Alam ko, pagod ka na hirap ka na, at parang sabi mo, ayoko na, gusto ko nang sumuko. Pero at the back of your head, sa tuwing gusto mo nang umatras, sa tuwing gusto mo nang sumuko, dumarating yung bagong pag-asa na parang hindi, may chance pa ako eh. Meron pa ako naisip na idea. Meron pa ako naisip na diskarte. And here,
talagang nakita ko na liliwanag din yung isip mo. Makakahanap ka rin ng right way or right diskarte para maipanalo yan. Ace of Swords is a card of breakthrough. Ibig sabihin, panalo ka sa laban na ito. Panalo ka sa problemang ito. Makakahanap ka ng detour or tawag dito, makakahanap ka ng talaga namang turn around or turnover sa bagay na ito. Akala mo talo ka na, akala mo wala na, biglang boom. May dumating na hostisya, panalo ka. Okay? So congrats po. Dahil hindi ka nag-give up, it will be given to you. Clarify natin. That Two of Pentacles. Now, everything now is turning balanced para sa'yo. Nababalanse mo na. Kung dati hirap na hirap kang i-juggle yung maraming bagay, hindi mo alam kung ano yung dapat i-prioritize, hindi mo alam kung paano ba siya panghawakan, lahat ng iba't ibang responsibility mo. Pero ngayon, hindi. Kaya mo na. Makakapamili ka na sa tamang diskarte, tamang paraan para maipanalo yung bagay na yan. Or ma-accomplish man lang. Or ma-plancha. So kung nag-iisip ka ngayon kung paano ko to gagawin, paano ko to aayusin, paano ko to pagkasabay-sabayin, naku, makakaisip ka ng paraan ngayon at gagaan na yan for you. You have 9 here. Talaga namang earning, harvesting, and good life ito eh. Expect a good life at the end of the month. Talaga namang mas maalawan, mas magaan, mas happy ka. Okay? Especially naman, tinan mo dito sa iyong near future. I-claim mo na to ngayon palang Virgo. Pumikit ka, panahon na para for you to make a wish dahil alam mo naman, si Nine of Cups sa reading ko ay panahon na for you to give that wish sa iyong spirit guide. So go on, pumikit ka na ngayon, mag-wish ka na. Okay? So, si Nine of Cups, sinasabi dito na your wish will be fulfilled. Ang tabayanan mo, 9 days, 9 weeks, or 9 months after watching this video, darating yung katuparan ng minamanifest mo na wish. Kung ano yung winish mo kanina, nasabi ko mag-wish ka na, naku, abot kamay yan. Congrats, congrats, congrats. Clarify natin. You have the Ace of Wands. Yes, new life, new beginning ito. Nakita ko sa mga view lilipat ng kumpanya, lilipat ng bahay, or magkakaroon ng bagong idea na parang napaka tawag dito, napaka plausible, napaka posible, napaka abot kamay kumbaga. At ngayon naginingas yung buhay mo eh. Out with the old, in with the new. New life, new beginning is approaching to you. Kaya sabi dito, trust yourself, okay? Meron kang mga plano at pagkilos, pero kung wala kang confidence na itawid yan, paano ka daw makakalapit doon sa iyong mga goal? Kaya now, pag may idea, pag may plano, kapitan, paniwalaan, manalig, at kayang-kaya mo siyang abutin. Nine of Cups, wish fulfillment. It will be given to you. Okay? Congrats po and good luck. In your challenges, meron kang the Six of Swords. Six of Wands rather. The Six of Wands sabi dito, huwag mo nang isipin pa yung sasabihin sa'yo ng ibang tao. Okay? Ramdam ko dito na I don't know why. Parang sa tuwing may gagawin ka, iniisip mo lagi, hay baka mapahiya, hay baka anong sabihin, hay baka punahin yung damit ko, ay baka punahin yung pagsasalita ko, ay baka mapurnada, baka ano pang akalain nila tungkol sa akin. Do not think of other people's opinion on what you're doing. Enjoy your life. Savor your life. And make sure na binibigay mo sa sarili mo yung para sa'yo. At yung ibang tao, yung opinion nila, hayaan mo sila. Just go with the flow. Focus ka lang sa mga dapat mong gawin. Eyes on the prize. Sapat na yon. Okay? Other people should not bother you. Okay? In your fortune, mystic healer, healing energy flows through you. Sabi dito, kayang-kaya mong paghilumin ang sarili mo. Kayang-kaya mong bumangon or bumawi agad-agad kahit na pagod na, kahit hirap na, kaya mo pa rin bumangon at bumawi. Alam ko, ano ka na eh, decided ka na para sa bagay na yan. Wala nang makakapigil pa sa'yo para umatras. Talagang nakapag all out ka na, naibigay mo na ang lahat, pawis, pagod, pagmamahal, pera, atensyon, lahat in all out mo na. And there's no coming back from this. Huwag kang mag-alala, divine justice is coming.
Kumbaga, babawi sa'yo ang kapalaran, ma-harvest mo din yung magandang bunga dahil hindi mo sinukuan. Okay? So, in your fortune, sabi nga dito, may kapalit lahat ng pagod, lahat ng hirap. Maghihilom ka rin dyan, makakalaban ka pa, at aanihin mo yung good life because of this. Okay? So, in your fortune is your most abundant card ever. Okay? Ito po ang pinakamayabong, prosperous, talaga namang masaganang card sa lahat. So, asahan mo at the end of the month, kung ano man yung tinatrabaho mo, kung ano man yung pinagsumikapan mo, aanihin mo na siya. Kukubrahin mo. Makakarinig ka na ng good news tungkol sa bagay na yan. Yung resulta nandyan na, yung approval nandyan na, yung pagdami ng customer, aasahan mo yan this month. Kung meron kang YouTube channel o social media vlogger ka, asahan mo yung pagdami ng subscriber, pagdami ng viewer, pagdami ng mga kliyente, ganyan. O kaya yung ipon mo, makikita mo at the end of the month, bigla-bigla lalago or magkakaroon ng advancement, no? So, this is all about you giving birth to your success, giving birth to your prosperity. Na talaga namang ikaw ay magsasaya. Mabibili mo yung gusto mo. Baka nga may target ka at the end of the month na bibilhin ng bagong sapatos, bibili ka ng bagong bag, bibili ka ng pangailangan mo, and you will enjoy yung bunga nito. Kaya, I'm so happy for you. Palakpakan muna. Really, isang mabunga, magarbo, at talaga namang successful outcome sa iyong tinatrabaho. Dahil hindi ka sumuko, nakuha mo yan. Okay? Clarify natin. Meron kang the World card. Yes. Woo! Success, success, success. Nakita ko dito accomplishment. Maraming mga tao sa paligid mo ang maiinggit, magtatanong na parang, paano nagawa ni Virgo yun? Paano niya nakuha yan? Ang galing-galing naman niya. Nakita ko dito na kompleto na. You're gonna complete the cycle. Kung meron kang kinokompleto ngayon, hinihintay na matapos, hinihintay na mabuo, hinihintay na talaga namang makuha yung approval, yes, it will come. And you will celebrate this new portal or new life for you. So congrats po ha. Ikain mo na lang ako at saka i-celebrate mo to, malaking bagay ito para sa'yo. Both cards are major arcana. So malaking milestone ito for you. Maaring tawagan ka na, maaprubahan, makuha mo na yung dokumento, makuha mo na yung papeles, talaga namang kompleto, successful, siksik, liglig sa tagumpay. Congrats po. In your divine messages, meron kang step out of your comfort zone. Lumabas ka daw sa iyong comfort zone. Hindi ito ang panahon para magkim-kim lang dyan or magtira pa ng hiya or takot or kaba. Panahon to for you to give your all. All out tayo ngayon para talagang makuha na natin yung matamis na tagumpay at bunga nito para ma-enjoy mo na. Okay? In your divine messages, meron kang the Chariot card. Sabi dito, sugod, laban, wag aatras. Okay? Napakasimple ng payo sa'yo ng iyong divine power. Wag aatras, ibigay mo na yan, ilaban mo pa, idiretso mo pa. You are so ready para sa bagong bagay na ito. The universe is supporting you. Kaya nasa kamay mo ngayon ang manibela. Aatras ka ba or aabante? Uurong ka ba or matatakot or lalaban at ibibigay ang lahat? Nasa sayo, Virgo, ang bola ngayon. Nasa sayo ang manibela kung anong aksyon at kung anong movement ang gagawin mo sa iyong panalo. Clarify natin. You have the Six of Wands. Yes. Six is all about you reflecting. Mag-reflect ka sa mga aksyon mo. Ano ba yung mga mali mong ginagawa? Ano ba yung tama mong ginagawa? At ano ba rin ba yung mga dapat mo pang i-improve? Para sa ganon, maging much better Virgo ka at maipanalo mo na yung laban. But here, you have 6, sinasabi dito ng yung spirit guides na panahon na for you to really give your best shot. Kasi malaki ang chance mo na ipanalo or ma-accomplish or matapos yung bagay na yan. And people will applaud you. People will see na, uy, ang galing ni Virgo today. Nakita ko dito na wag mo nang i-delay or wag mo nang patagalin pa yung isang bagay na alam mong kaya mo namang ipanalo. Okay? Congrats po and good luck to you. Ang outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Meron kang love o panahon daw to really put
your love to everything para magkaroon ng magandang resulta ang mga bagay-bagay. You also have pineapple reconciliation. Meron daw pong pag-aayos, pagbabate, or pagplansya ng mga bagay-bagay na dati ay malabo. So do not worry, everything will be fine. You also have rabbit, too much concern with sexual matters. Sabi dito, do not make a big of a deal yung mga bagay na gender roles. Kung kaya niya, kaya mo din at walang dapat humarang sa kaya mong gawin. Okay? You have June. O mga mahal kong Virgo, meron ba kayo special occasion pag June? Halimbawa, birthday ng kapatid, birthday ni magulang, anniversary. Kung ang sagot po ay yes, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron daw po kayong milestone sa buwan ng June. Congrats po. So, ang outcome mo for the end of the month, okay, end of March, you have the Two of Swords. Talaga namang lilinaw na ang isip mo at makakapag-decide ka na matitimbang mo na kung ano yung dapat mo pang ilaban at kung ano yung strategy na dapat mong i-pursue para this time around panalo ka na. Kung ano naman tong aanihin mo at talaga namang makukumpleto mong bagay, ito yung magbibigay sa iyo ng push para sabihin na, okay, alam ko na gagawin ko, ito pupuntahan ko, ito gagawin ko. Medyo malakas na ang loob mo at buo na sa isip mo yung action. Okay? And now, pinapayuhan ka talaga to enjoy your life, no? Magbabago na eh, new chapter na eh. So, this time around, appreciate what you have. Kasi, pag nagbago na yung buhay mo for the better, mamimiss mo yung mga gantong kasimpleng bagay. Nakita ko talaga yung elevation, yung pag-angat, at kitang-kita mo na kung saan ka talaga pupunta at kung ano yung para sa'yo. Okay? Two of Swords, the Emperor card. Maging matapang ka daw this time, Virgo, to make a choice. Okay? Meron kang dapat piliin. Aatras ba ako or aabante? Ibibigay ko na ba? Ipapasa ko na ba? Mag-a-apply na ba ako? Sasagutin ko na ba siya? Pupuntahan ko na ba yun? Marami kang mga maliliit na desisyon ngayon na kailangan mong tapangan ng sarili mo. Para pagpasok ko ng Abril, meron ka ng bagong aasikasuhin for your empire, for your financial independence, for your personal future. Okay? Tapangan ng sarili, mag-decide ka na, harapin mo na ito, timbangin mo, and kung ano man yung tawag ang damdamin, kapitan mo yon, that is your best decision. Okay? Maging wais ka, and kung ano yung papanigan mong choice, kailangan daw ay maging matatag ka, committed, at ilaban mo yan hanggang dulo. Okay? So, Virgo, yan po ang inyong ending of March reading. Sa po kayo nakaresonate, comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Virgo today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.